What's up everyone? So nandito tayo sa Mayat National High School upang maghanap ng mga guro na mayroong 10 taong nagtuturo dito sa Mayat National School. Meron tayong nahanap dito. So, okay natin everyone. Ito pala ang view ng Mainit National High School. Napakalaki pa talaga ng paaralan nila at madaming mga estudyante. Dito ay pinuntahan na namin ang aming mga guro na mayroong 10 taon na nagtuturo. So nag-ikot kami sa paaralan upang hanapin sila. Nung nahanap ko na ang aking guro ay kinausap ko siya ng mabuti at ipinaliwanag ang gusto namin iparating sa kanya na gusto namin makipagpanayam sa kanya. Pero sumagot siya na busy siya ngayong umaga dahil meron pa siyang lakad na pupuntahan. Kaya naghanap na lang kami ng mga ibang guro na mayroong 10 taon ng experience sa pagtuturo. So sa pag-ikot-ikot namin at sa pagtatanong ay nakahanap din kami ng mga guro na mayroong 10 taon na experience dito sa Mainit National High School. Dito ay nagkaklase na si Binibining Lanosa. Hindi ko na nabigyan ang pagpunta namin sa kanyang sinalaran na papasokan sa section hall. Dito ay tumayo na mga estudyante at binati ang ilang guro na si Binibining Lanosa. Si Binibining Lanosa pala isang araling panlipunan na guro. So dito ay papakita ko sa inyo kung paano niya i-handle ang isang section. Nagtatala na ng attendance si Binibining Lanosa upang masiguro niyang walang lumiban sa kanyang klase kaya isa-isa niyang tinawag ang mga estudyante. Iniwan muna namin ng sandali si Binibining Lanosa upang makapagturo siya ng maayos at hindi kami maka-disturbo sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Kaya nag-ikot-ikot na kami sa Mainit National High School at bisitahin ang mga kaklase ko na nagkipagpanayam din dito sa paaralan. Nung matapos na siya sa kanyang pagtuturo ay pinuntahan namin siya sa kanyang kusina at para doon na kami makipagpanayam sa kanya. Pagpanayin niyo po ako ngayon po. Maga po. Okay, sit down. Ano po ang ating pangalan po? Ako ay si Daddy Lanosa. Good afternoon ma'am. So, ilang taon na po tayo nagtuturo sa... Ilang taon ba nagtuturo? 23 years. Sa 23 years po ay saan po kayo mga natuturo po sa mga paaralan? Dito lang po sa Mainit National. Ayun po kayo natuturo. So, ano na po yung mga experiences po at mga challenges mo bilang isang guro po sa pagtuturo ng mga estudyante po? Experiences, ang daming experiences. Okay, for 23 years sa pagtuturo. So, iba't ibang klaseng experience. Meron tayong mga challenges sa mga attitude sa mga bata. Okay, so, and then sa pagtuturo, of course, meron din tayong mga kakulangan sa mga gamit sa mga bata, especially kung mag-change ang curriculum, hindi kaagad-agad mabigyan ng mga bali ano yung mga bata, yung mga learners manual, material. So, bilang guro, kami na rin ang magpo-provide kung paano namin sila bigyan ng mga materials, lalong-lalo na sa mga grade 7. So, doon po yung mga magbibigay ng mga advice po sa mga bagong guro po na magtuturo po ngayong taon po, mga advice lang. So mga advice, so,
just keep, ano lang, always reminded na yung pagtuturo ay hindi ano na diyan ka lang sa ano mo sa subject area mo, kailangan diyan ka lang ano bali may yung masasabi natin na ah, gusto mo diyan ka lang talaga magbihasa sa pagtuturo, dapat sa lahat na asignatura bihasa ka rin. Especially ngayon, hindi mo masasabi na kung math major ka, sa math ka lang magtuturo. So sa akin, sa experience ko, for 15 years or 20 years na nagtuturo ako ng araling panlipunan, although math major ako. So may tagang So dapat, do not stop. Dapat i-develop nimo ang imong mga talents, o yung mga talento ninyo sa iba't ibang larangan para hindi naman siguro, para hindi kayo mahirapan o pag bibigyan kayo ng ibang mga gawain or kung ano man yung iano ng mga administrator o ng principal. So, and then kung may kakulangan sa mga guro sa iba't ibang asignatura, so pwede kayo. So, hindi naman pwede na yung kung hindi ka bihasa doon, sabihin mo, ay ayoko ma'am, hindi pwede. Dapat tanggapin mo, pagsikapan mong mabuti, mag-research ka, kahit ano ang gagawin mo para lang mapunan yung mga kaalaman mo sa ibibigay na mga asignatura o assignments sa inyo ng inyong punong guro or principal. okay, maraming salamat po, ma'am. Okay. At dito lang natapos ang aking pagpanayam sa mga guro at maraming salamat sa inyong panonood.